Dahil nga sa alok ni Calix sa akin, napagdesisyonan ko nang sumama muna sa kanya upang makapagtrabaho. Para nga din naman sa akin to, upang angkot. Siguro nga kailangan ko nang ayusin ang buhay ko. Masyado na akong bagsak. Hindi to ang pinangarap ko sa sarili sa gantong edad. Iniisip ko dati sa edad kong to magiging guro na ako. Papasa ako sa bawat exam at mabibigyan ng lisensya. Pero ano ko ngayon? Lugmok at mahina. Tama si mama. Di magiging masaya si Lola kung nakikita niya akong ganito. Kailangan kong bumangon. Kailangan ko mag-umpisang muli. Mag-iingat ka doon, anak. Tumango ako kay Papa. Nasa flower farm na kami dahil magpapaalam muna ako kay Papa bago umalis. Opo, salamat po. Bumuntong hininga si Papa. Pasensya na anak. Kailangan mo pang tumungo doon para magtrabaho. Si Papa talaga, matanda na po ako. Kaya ko na magtrabaho. Dapat nga po tumutulong na ako sa inyo eh. Umiling si Papa. Hindi, wag muna anak. Tuparin mo muna ang pangarap mo. Gawin mo muna lahat ng gusto mo. Ang gusto ko po ay ang makakatulong sa inyo. Ang may bangon ng farm at may patayong nais na bake shop ni Lola Perla. Tipid nang umiti si Papa bago tumango. Wala rin naman siyang sinabi pa kundi niyakap lang niya ako na mahigpit. Kasalanan lahat to ni Papa. Kasalanan ko kung ba't nahihirapan ang anak ko. Kumiwalay ako kay Papa bago mariing umiling. Wala kayong kasalanan pa. Bakit yan ang iniisip ninyo? Ayaw sa'yo ni Jolina dahil sa akin, nadamay pa ang relasyon ninyo ni Philip. Lalong-lalo na ang lola mo. Kaya't nasa akin ang sisi anak. Natawa ako ng pagak bago umiling muli. Si Jolina lang ang may kasalanan pa. Nasa kanya yon kung bakit hindi pa siya nakakalimot. Huwag po ninyong sisihin ang sarili ninyo. Bumuntong hininga muli si Papa. Kahit saan mo tignan anak, ganun yon. Ang nais ko lang wag kang maging mahina. Kung darating man ang araw na magkita kayo ni Asher, sana'y kayo pa rin. Kung yun ang katadhana pa, hindi natin yan mababago. Kung ano man ang mangyayari sa inaharap, hindi natin kontrolado. Kaya walang sisihan, Papa. Dahil sa sinabi kong yon, muli ako nakatanggap na mahigpit na yakap mula kay Papa. Humingi muli siya ng paumanin na siyang tinanguan ko na lamang. At bago kami tuluyang lumisan, humingi pa muna ako ng bulaklak upang ilagay iyon sa puntod ni Lola. Balak namin dumaan doon ni Calix bago kami tuluyang lumuwas ng Maynila. Malaki rin ang pasasalamat ko kay Calix dahil totoo nga siyang kaibigan. Nagkaroon man kami ng relasyon noon at hindi naging maganda ang pagwawakas namin, nanatili pa rin siyang tapat na kaibigan sa akin. Hindi siya umalis at eto siya, iniisip pa rin ang kapakanan ko. Matapos namin makarating sa puntod ni Lola, nilapag ko na agad ang dalang bulaklak sa harapan nito bago alisan ang ilang dahon na humarang sa pangalan niya. Napabuntong hininga ko. Kung dati si Lolo lang dinadalaw ko sa gantong eksena, hindi ko expected na darating ang araw na to at si Lola naman ang siyang pagdadalhan ko ng bulaklak. Nakakalungkot at sobrang nagbabara ang aking lalamunan dahil sa naiisip ko. Aalis na po muna ako la. Kahit paos ang boses ko, pinilit ko pa rin magsalita para magpaalam na kay Lola. Magtatrabaho po muna ako. Mag-iipon po ako ng pera para sa sunod na exam ko. Pangako po, gagawin ko ang best ko para maipasa yon. Tutuparin ko mga pangarap natin, lalong-lalo ng bake shop ninyo. Mapait akong ngumiti. May umagos na luha sa aking pisngi, ngunit pinahid ko yon na mabilis. Susunod na dadalaw po ako. Ipagdadala ko kayo ng paborito nyong kakanin. Pero sa ngayon po muna, may iwan ko po muna kayo dito. Sana po masaya kayo ni Lolo dyan. Miss na miss ko na po kayo. Kinagat ko ang labi. Hindi ko lang talaga mapigilang umiyak. Ang inipon kong pagpipigil kanina ay minsanan lamang bumuhos. Naramdaman ko ang pag-aplos ni Calix sa likuran ko. Pinilit kong huminga ng malalim bago pakalmahin ang sarili. Tumayo na rin ako at mabilis pinunasan ng luha sa mata. Tara na? Nakatingin lang sa akin si Calix. Para pa siyang nag-aalinlangan, ngunit bumuntong hininga rin to bago tumango. Gaya ko nagpaalam rin siya kay Lola. Alam kong naging masaya naman si Lola na mga panahong magkasama kami. Ang kaso lang, yung sana'y nais kong makita hindi nangyari. Hindi na talaga mangyayari yon. Hindi na masisilayan pa ni Lola ang pagtuturong gagawin ko sa mga bata. Napabuntong hininga ako at nakasakay na ako sa kotse ni Calix. Tahimik lamang ako habang nakatingin sa bintana dahil sa sunod na nangyari sa buhay ko. Nawalan na ako ng pake sa paligid ko. Matulog ka muna. Gigisingin na lamang kita sa oras na makarating tayo ng Maynila. Di ako nagbigay email kay Calix. Nakasandal lang ako sa upuan. Inaantok nga ako kung kaya't pinikit ko ng aking mga mata.
Di ko alam kung ilang oras ako nakaidlip, ngunit kusa lang ako nagising na makarinig ako ng bosina. Pagmulat ko ay marami ng sasakyan sa labas ng bintana. Napapalibutan na kami ng matataas na gusali. Nilingon ko si Calix at doon ko to nakita nakatingin sa akin. Bakit di mo ako ginising? Ngumiti siya. Ginigising kaya kita, ang sarap ng tulog mo. Napuyat ka ba kagabi? Nag-iwas ako ng tingin. Hindi lang ako maagang nakatulog. Why don't you watch a movie before you sleep? Kesa naman yung nag-iisip ka. Hindi na lang ako sumagot. Hindi ko rin naman na ginagamit yung cellphone ko eh. Naiwan ko na nga lang yun sa bahay. At bukod tayong ilang pares ng damit lang ang dinala ko. Yun lang. Di na ako nagdala ng kahit ano dalang sabi ni Calix, kompleto naman na daw doon sa bahay nila. Kaya ilan lang ang dinala kong damit. Nakausap ko si mommy kanina. Nabanggit ko pauwi tayo ngayon. Nilingon ko si Calix. Nasabi ko rin kay mommy na willing kami mag-work bukas. Ang sagot niya. Pwede ka na mag-start bukas. Doon ka sa financial officer. Tumango ako sa sinabi niyo ni Calix. Mataas na posisyon na rin yon. Basta, ayoko mapwesto ka sa front desk o kahit saan na makikita ko. Nangunot ang noo ni Calix. Parte pa ba to ng pag-iwas mo kay Philip? Hindi lang naman kay Asher kundi sa mommy niya. Alam ko maaari kami magkita. Ayoko lang nasirain niyang muli ang mga plano ko. Hindi na mangyayari yon, Wen. Hindi na ako papayag na galawin ka pa ng mommy niya. Baka kaming makalaban ito. Di ako nakasagot sa sinabi ni Calix. Masyado ring salubong kanyang kilay kaya't di na ako nagsalita pa. Isang oras pa bago kami makauwi sa kanila, sinalubong ako ni Tita Leonor at binigyan ng mahigpit na yakap. Alam ko welcome ako sa bahay nila anytime. Hindi ko lang maisip na muli ako makakabalik sa village na to. Your mom is next to Calix's room. Kung may gusto kang itanong, tanong mo lang sa akin o di kaya naman sa mga maids, Tumango ako kay Tita. Sige po, maraming salamat po. Pasensya na rin po sa istorbo. Sus, wag mong sabihin yan. Anak na kita, nanay mo na ako. Kaya't wag mong isiping nakakaabala ka sa amin. Umiti ako. Di ako nakasagot dahil nahihiya pa rin naman ako. Pumunta ka na muna doon sa silid mo. Magpahinga ka. Alam kong pagod ka. Tumango ako bago ngumiti. Inatid niya ako sa gilid na magiging kwarto ko bago ko makita si Calix na nilapag ang bag na dala ko. May mga office attire dyan sa cabinet. Wala namang uniform required sa company na yon. Tumango ako sa sinabi ni Calix. Yes, all those clothes are mine. Bago pa sila at hindi pa nagagamit. Ibibigay ko ng lahat ng yan sa'yo. Naku tita, wag na. Bibili na lamang po ako. No, Winnie. You're going to use that. Hindi ko naman na rin sila masusuot. Nginitian ako ni tita bago kausapin si Calix. Nagpaalam na rin siya sa akin dahil may dadalohan daw doon lunch date ng mga kaibigan niya. Samantalang si Calix ay hinayaan niya na ako magpahinga. Sinabihan ko rin tong mag-interview ngayon dahil alam ko bukas na magiging exam niya. Iniisip ko rin noon ang nangyaring naging resulta sa exam ko. Alam ko nag-aral ako ng mga araw na yon, pero aaminin ko sa sarili kong nahinapan ako dahil iniisip ko si Asher. Iniisip ko ang lagay niya at pagsasama ng mga magulang nila. Siguro nga napakaganda ng desisyon na ginawa kong to. Hindi ko naman hinihiling na patawarin ako ni Asher. Ang sa akin lang, maayos na siya. Muli nang magbalik ang dating buhay niya at ako, muli na rin akong mag-uumpisa. Tutuparin ko lahat ng pangarap ko. Gagawin lahat ng nais ng pamilya ko. Mag-umpisa man ako ng bagong buhay, hindi ko kakalimutan lahat ng masasayang alaala na nasa isip ko. Mananatili lang yon sa akin kahit iniwan na ako ni Lola at nawala sa akin si Asher. Third person's POV. Kinabukasan. Maagang nagising si Winnie para sa kanyang interview. Bukod tayong resume lang ang dala niya na ginawa pa nito kagabi. Kahit naman na kilala ni Calix ang company owner, kailangan pa rin niyang dumaan sa prosesong yon para mas maging patas sa kapwa niya empleyado. Bago siya umalis, nag-almusal muna to kasabay ng pamilya ni Calix. Di naman masyado naiilang si Winnie. Pinaparamdam naman ni Calix na talagang welcome siya sa bahay. Di na rin to gaano nag-isip ng gabing iyon. Komportable naman na din siya sa kanyang silid kung kaya't maayos ang tulog niya. Good luck sa exam mo. Ngumiti ang binata sa sinabing niya ng dalaga. Nakasakay na sila sa kotse. Patungo na sila sa kumpanya kung saan magtatrabaho si Winnie. Yes, thank you. Sana makapasa para makapag-training ka agad. 1 taon ba ang training na yon? Tumango si Calix.
Oo, baka sa Pampanga pa. Iniisip ko pa ngayon eh. Feeling ko ma-homesick ako. Mabilis lang naman ang araw, Kal. Pagkatapos naman ng training, magiging pulis ka na, finally. Naging maganda ang ngiti ni Calix sa sinabing nga ni Winnie. Oo nga. Oo nga, nung bata tayo, baril lang na laruan ang nilalaro ko eh. Naalala mo pa yon? Mabilis tumango ang dalaga. Wala naman ako nakakalimutan sa nakaraan natin eh. Ang sayang ang balikan nun, yung halos naglalaro lang tayo. Wala tayong ibang iniisip kundi palilipasin ang inip natin sa paglalaro. Bumuntong hininga si Calix bago tumango. Kahit nakangiti ang dalaga, malungkot pa rin ang tinig nito. Tiyak na alala na naman ito ang lola niya. Masaya naman ngayong malaki na tayo. Yung mga pangarap kasi natin matutupad na. May punto ka. Yung sa'yo nahuli lang, pero alam ko magiging successful ka rin. Malakas ka eh. Magaling at nakakayanan mong lahat. Ngumiti si Winnie sa kaibigan. Salamat, Calix. Alam mo ba, hindi ko alam kung ano mangyayari ngayon sa akin kung wala akong kaibigan na nagpapalakas ng loob ko. Nagpapasalamat ako sa'yo. Natawa si Calix. Sus, Winnie, di naman ako umalis sa tabi mo eh. Lagi lang akong mananatili sa tabi mo. Magkaibigan tayo. Alam ko. Kaya nga nagpapasalamat ako sa iyo eh. Tumango si Calix. Alam niya, pinipilit itong maging maayos siya. Kilala niya ang kaibigan nitong si Winnie. Matatag siya kung may darating man siyang problema, makakayanan niya yun. Ngunit itong nangyari sa kanya sobra-sobra. Kung kaya't kahit anong mangyari, pinipilit ni Calix na manatili sa tabi niya upang damayan siya. 8:00 pasado nang marating nila ang company trade, napapasukan ni Winnie. Isa yung company about sa mga clothing brands, mga dresses at hygienes na napoproduce sa iba't ibang bansa o kaya sa iba't ibang boutique at mall. Malaki nga yun base sa paningin ni Winnie. Maraming empleyado at karamihan napakaayos ng kanilang kasuotan. Ganon na rin naman ang dalaga. Naka-office attire siya at katamtamang taas ng black shoes na may heels. Ang buhok niya ay nakatali ngayon habang simple lamang ang kanyang ayos. Di naman na talaga nakasanay ni Winnie ang pag-aayos sa sarili. Kung ano siya noon, hanggang ngayon naman yun pa rin ang dating ng panlabas niya. Excuse me, nasa office na ba si Mr. Monte Carlo? Si Calix na ang nagtanong sa front desk habang nililibot ni Winnie ang palingan niya sa kabuuan ng gusali. Nasa opisina na po si Sir, may appointment po ba kayo? Yes, may interview ngayon ng kaibigan ko. Tumango ang babae bago i-check ang computer niya. Si Miss Winnie po ba? Yes. Ako ang anak ni Leonor? Oh, sorry sir. Tawagin ko lang ang sekretary ni sir. Madaling kumilos ang babae upang tawagan sa telepono ang sekretary ng boss nila. Sumagot naman niyon at agad sinabing umakyat na sila sa 16th floor kung nasa ng opisina ni Mr. Monte Carlo. Matapos ng pag-uusap nila, pinaakyat na nga sila ng babae sa 16th floor. Nasabi nitong naghihintay doon ang sekretary ni Mr. Montelucas upang igaya sila sa opisina nito. Halos magtagal ng 5 minuto ang pag-akyat nila sa 16th floor. Mataas ang gusaling kinaroroonan nila. Maraming palapag iyon at tiyak maluluha ka sa taas ng kinaroroonan mo kung titingin ka sa bintana. Good morning. Are you Miss Winnie? Tumango si Winnie. Nasa tabi lang naman niya si Calix at tiniyaan nitong kaibigan na siya na makipag-usap sa sekretarya. Alam naman niyang di na siya makakapasok sa loob dahil nga sa interview ng kaibigan niya. Mr. Monte Carlo is waiting inside. Giniya siya ng sekretary patungo sa opisina. Samantalang si Calix naupo na lang sa waiting area. Tumagal ng 20 minutos ang interview. Mabait naman ang Ginoo na nag-interview kay Winnie. Agad siyang inassign sa nasabing pwesto ni Calix. May isang empleyado na sinamahan siya sa pwesto matapos magpaalam ni Alex na aalis na siya. Hindi rin naman na masyadong kinakabahan si Winnie, kundi nakakaramdam pa to ng excitement. First time niyang magtrabaho at kung tutuusin, maalam naman na siya sa financial at computer. Doon siya na-assign. Tinuruan siya ng isang head officer nila kung anong gagawin. Di naman na nahirapan si Winnie kundi nalibang ito. Nagustuhan niya ang kanyang posisyon dahil na rin hindi naman na nakakapagod yon. Lumipas ang araw na yon, naging palagay na si Winnie sa lahat ng katrabaho niya. Natapos din ni Calix ang exam nito at lalabas ang resulta sa susunod na buwan. Bawat araw na dumaraan, inihatid siya ni Calix at susunduin niyang dalaga sa oras ng uwian niya. 9 hours lamang ang duty ni Winnie. Umaga lang ang trabaho nito ngunit hindi sila libre ng pagkain. May sariling kantinang kumpanya at doon tumutungo si Winnie kung oras na ng kanilang break time. Ayos lang bang trabaho niyo? Tumango si Winnie sa tanong na yon ni Calix. Isang buwan na siyang nagtatrabaho ngayon at ngayong gabi ang ikalawang sweldo niya.
Kinsenas katapusan ang sahuran doon, kaya di naman na nahihirap si Winnie sa budget niya. Nag-e-enjoy naman na ako. Tumango si Calix. Malalaman ko ng resulta bukas. Baka kung pumasa ako, next week kami pupunta ng Pampanga. Kung ganoon, mag-iingat ka doon ha. Galingan mo. Kung gusto mo, gamitin mo lang yung kotse ko. Natawa si Winnie. Hindi ako marunong magmaneho, Kal. Kaya ko naman na mag-commute. Hindi na. Gusto ko naman yon. Isang sakayan lang naman eh. Ni nga si Calix sa sinabing yun ng dalaga. Wala naman na rin ko. Tinuro ni Calix sa mga paper bag na nasa likuran ng sasakyan. Nakita nga ni Winnie at nasa mga 3 paper bag ang naroon. Bagay, gabi-gabi naman. Iniisip ko nga kung paano sila pag nag-training na ako eh. Pwede naman akong tumulong sa kanila pag gabi. Ito, naiintindihan ka naman na ni Mommy. Wala din naman akong gagawin pag gabi. Pumupunta si Asher doon, pati yung mga kaibigan niya. What if magkita kayo? Sa tingin mo ba papayag siyang naroon ka? Okay naman na siguro si Asher ngayon eh. Okay? 1 buwan pa lang, Winnie. Kung at hindi na kasi pwede. Para sa kanya, ang nangyaring pagmamahalan nila ni Asher, isang magandang alaala para sa kanya. At ang nakaraan nila ay mananatili na lamang sa nakaraan. Hanggang doon na lamang yun. Wala naman nang mangyayari pa kung magkita man kami ulit. Kung ano ang naging desisyon ko, yun na yun. Tapos na kami. At wala na akong dapat ikabahala pa. Bumuntong hininga si Calix. Mabilisan lamang niyang tiningnan ang kaibigan bago muling nag-focus mamayari dito kaibigan ng mommy niya na may kaarawan kahapon. Dahil busy masyado si Leonor, si Calix na lang inutusan niya upang ipadala ang regalo nito. Medyo maingay sa loob kahit alas 7 pa lang ng gabi. Ganito kasi oras na nabas ni Winnie, papasok siya ng alas 10 ng umaga, lalabas alas 7. Nes, nasa taas ba si tita? Dumarami na rin customer sa loob eh. Pumunta siya na hagdan para tumungo ng 2nd floor. Sa bar counter sa itaas, naroon ang nasabing kaibigan ng mommy niya. Mabilis itong nakita si Calix kahit lumabas siya doon at niyakap ang binata. Bakit di kayo nag-attend kahapon? Pilit nang umiti si Calix sa tanong ng ginang. Masyado po kasing busy eh. Pinapasabi po ni mommy na pasensya na. May pinabibigay po siya sa inyo. Inabot ni Calix ang regalo para sa ginang. Nako, ang mommy mo. Nanunuyo dahil alam na galit ako. Halika, maupo muna kayo. Gusto mo ba ng maiinom? No, tita. I'm with my friend po. Nalingon ni Alex si Winnie na ngayon nasa gilid niya. Nginitian to ng ginang bago batiin. Hi! Kaibigan ka lang ba talaga ni Calix? Natawa si Calix sa tanong na yon ng ginang. Samantalang si Winnie hindi nakasagot dahil hindi nito alam ang sasabihin. Magkaibigan lang po kami, tita. Sus, ikaw bata ka? Ang ganda ng babaeng to, kaibigan mo lang? Opo, maganda po talaga siya pero magkaibigan lang po talaga kami. Umiling ang ginang. Tila ba hindi siya kumbinsido sa sinabi ni Calix, ngunit hindi pa rin naman na siya nangulit pa. Nagtawag na lang to ng waiter at nanghingi ng juice para sa dalawa. Alam kong di umiinom ang kaibigan mo, kaya mag-juice muna kayo. Gusto niyo ba ng pagkain? Umiling si Calix. No, tita. We're going home na later. May kailangan pa po akong puntahan? O sige. Pakisabi kay Leonor, salamat sa regalo niya ha. Pero dapat pumunta na siya ng Tuesday sa lakad namin. Sabihin mo yun ha? Tumango si Calix na nakangiti. Bago pang humaba muli ang usapan nila, nagtanong si Winnie kung nasan ang banyo ng mga pangbabae. Tinuro niya ni Calix at balak sana niyang samahan, ngunit umayaw na ang dalaga. Ako na, kaya ko. Intay mo na lang ako dyan. Walang nagawa si Calix kundi ang maupong muli. Nasa dulo pa ang banyo kung saan madaraanan ni Winnie ang ilang lamesang may nagiinuman. Wala na rin naman siyang pakialam sa ibang customer. Nakayuko lang to at diretso naglakad patungo ng comfort room. Halos 5 minuto lang ang tinagal niya sa loob. Hinugasan niya ang kanyang kamay bago tuluyang lumabas ng banyo. Sa paglabas nito ay may mga nasalubong pa siyang babae na nagsisitawanan. Umiwas siya at tinikit ng sarili sa pader. Amoy alak ang mga babae na hinaluan ng mabagsik na amoy. May pinag-uusapan sila tungkol sa isang lalaki na umagaw sa kanyang atensyon. Lumapit sina Gio dito sa itaas. Pwede na natin silang lapitan. Di man sigurado si Winnie kung ang Giyong tinutukoy nila ay ang kaibigan ni Asher. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib, mabilis na buhay na para bang kabayong tumatakbo ngayon ng puso niya. Nasa sobrang bilis ng pagtibok nito. Ang sungit naman kasi ng kasama niya. Hindi malapitan ng ibang babae. Baka deadmahin lang tayo. Nako, hindi yan. Mag-apply ka ulit ng lipstick mo.
Pinilit ni Winnie ayusin ang sarili. Kung ganon may kasama si Asher, hindi niya malaman kung paano pa hahakbang upang silipin ang daraanan niya. Ngunit hindi niya inaasang matatanawan nito ang pwesto nila Giovanni malapit sa kanyang pinagtataguan. Naparunok siya. Si Gio lang naman ang nakikita niya at ang kasama nito nakatalikod at di niya nakikita ang mukha. Ngunit gayunman, hindi niya maaaring itanggi na si Asher ang lalaking nakatalikod na yon. Kahit ano yatang suot at ayos ng binata, hindi niya ito makakalimutan. Kahit nakatagilid o nakatalikod ang pwesto niya, tiyak na makikilala niya ito. Ang sungit mo naman? Yon ang narinig niyang sinabi ni Gio. Hindi kumibo si Asher sa kabilang banda. Iwas lamang ang kanyang tingin habang piniglalaroan ang yelo sa baso niya. Hindi ganon ang tamang pagtrato sa mga babae, Asher. Pinapaligaya ang mga yan. Will you please stop saying nonsense? Natawa si Gio sa sinabi niyo ng kaibigan. Lumagok pa ng isang beses si Asher. Tuluyan ngang inubos ang laman ng baso niya. Maaga pa lang nandito na sila. Wala nang inatupag ang binata kundi ang pagre-rebelde. Kung sang-sang bar na lang siya natatagpuan, marami din siyang bisyo na muli binalikan niya. Muli itong bumalik sa pagkakarera, paninigarilyo at paglalasing. Ngunit ang pagkababae hindi niya tinatupag. Iniisip niya na baka pag ginawa niya yon, para siya nagtaksil kahit na libre naman na siya. Don't tell me ganyan ka na lang. Ikaw na nga mismo nagsabi na isa ka lang karanasan para kay Winnie. Eh di kalimutan mo siya, Asher. There's a lot of hot girls here. Makakita ka pa na masagit sa kanya. Yeah, I know. Yun ang naging sagot ni Asher. But I cannot just forget about our memories. Ang laki ng impact niya sa akin. Para na ako masisiraan? I told you, umpisan mo na maghanap ng iba. Tingnan mo, gagana yon, sure ako. Uminom si Gio sa baso niya bago sumandal si Philip. Kinuha rin ni Gio ang cellphone nito upang sana'y maghanap ng babae sa messenger niya. Ngunit nakita nito ang profile ni Calix. Actually, noong isang araw nakita niyang nag-a-update ng itim na larawan sa Facebook. Iniisip nga niya kung sinong namatay kung gayong buhay naman ng mga magulang niya. Bakit kaya black ang profile picture ni Calix? Sumimangot lang si Asher sa tanong ni Gio. Why are you asking me? Malay ko, ba't hindi ang lalaki yun ang tanongin mo? Daig mo pang may dalaw. Hindi ba't sign ito na may pumanaw na relatives niya? Sinong namatay? Bingi ka ba? Bakit ka sa akin nagtatanong? Nangiwi si Gio sabay bulsa sa phone nito. May nakita na kasi siyang dalawang babae. Nangayay palapit sa kanilang pwesto. Huminto ito sa kanilang gilid dahilan upang mapangisi si Gio. Samantalang si Asher nagsarin lamang ng alak sa baso niya. Can you join us? Tumango si Gio. Tiningnan si Asher sabay kindat sa kaibigan. Umismid lamang ang binata bago kumuha ng sigarilyo sa bulsa nito. Habang sinisinda ni Asher ang kanyang sigarilyo, naapo naman ang isang babae sa tabi niya. Sakto pagharap ni Asher sa dalaga, siya namang pagbuga ng usok nito sa mukha. Imbes na magalit ang dalaga, nangiti lamang ito sabay kuha sa yosi na nasa labi ni Asher. I like smoking too. Ani ang sabi sabay tikim sa sigarilyo na kinuha niya kay Asher. Gusto mo ba sa lalaki ang naninigarilyo? Hindi alam ni Asher kung bakit naitanong niya iyon. Ngunit hindi sumagot ang babae, kundi hinawakan lang niya ang pisngi ni Asher at mabilis na hinalikan ito. Dahil sa nangyaring yon, ang dalaga na nanonood sa dulong pwesto na si Winnie, unti-unti, nilamon ng sakit ang puso niya dahil sa nararamdaman niya. Hindi na nito napigilang tumakbo upang umalis na sa lugar na yon. Hindi niya na inisip pa kung makikita siya ni Asher o ni Gio. Ang importante ngayon sa kanya ay ang makaalis na sa lugar na yon. Matapos salikan ng babae si Asher, doon lamang nagmulat ang binata, but Asher was disappointed. Si Winnie lang din naman ang niisip niya na humalik sa kanya. I don't like your taste. Komento ni Asher dahilan para maglaho ang kasabikan ng dalaga. Ang babaeng gusto ko, yung hindi naninigarilyo, yung itatapon ng yosing yan sa harapan ko. Matapos sabihin niyo ni Asher, tumayo na siya. Iniwan na niya ang mga taong kasama nito kahit nais pa niyang magbabad sana sa alak.